Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Minsan, kailangan mong mag-isa sa paglalakbay upang matuklasan mo ang iyong sarili. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rica Ford. At ang kwento ko ay tungkol sa paghahanap ng tunay na ako. Dear Mugs FM. Nung high school pa lamang ako, Chin, alam ko na iba ako sa lahat. Gusto kong magsuot ng mga damit babae. Gusto kong mag-ayos na parang babae. At alam ito ng pamilya ko. Sabi nga nila, basta happy ka lang, okay lang sa amin. Pero mutuok ka, og dili, Chin. Pulis akong tatay. Og ako lang ang isa ka lalaki. 3 ka babae ang akong mga igsuon. Kumbaga, junior ako ni tatay. At kahit pulis siya, hindi niya ako ikinakahiya na maging binabae ako. Kaya naman, walang hadlang sa akin para ipahayag ang tunay na ako. Naging masaya naman ako sa pagiging gay ko. Alam mo yung nakipagrelasyon ako sa iba't ibang lalaki. Umabot pa sa puntong nag-ipon ako, sobrang pagtitipid para makapag-cosmetic surgery para lang magmukhang maganda. Sabi ng mga kapitbahay ko, sayang, gwapo pa man unta ka. Pero nganong magbayot mang kadong, sabi pa nila, mukha nga daw akong artista. Sana. Alam mo yung natatawa lang ako, Chin. Pero tuwing naririnig ko ang mga yon, hindi ako affected. Dahil alam ko, pusong babae ako. Pusong mamon. Pero deep down inside, Chin, may parte sa akin na parang hindi kumpleto. Hanggang sa may nakilala akong isang babae. Itago natin siya sa pangalang Sophie. Maganda siya. Insecure nga ako sa ganda niya. Mabait. Supportive. Aliw na aliw siya pagkasama ako. Kasi alam mo naman kaming mga bading, madaming mga kwentong, alam mo na, kahit seryoso, tumatawa na lang ang lahat. Nung una, baliwala lang sa akin si Sophie. Pero nung nagtagal, para bang may nararamdaman akong kakaiba. Pero ayokong i-entertain yun. Kasi sabi ko, pareho yata kaming pusong babae. Hindi kami talo. Pero hindi ko pa pinakawalan ng feelings ko, Chin. Akala ko kasi dahil beshi-beshi ko na siya, kaya mahal ko siya bilang kaibigan. Sometimes nga nag-uusap kami tungkol sa mga crushes namin. Sometimes pareho pa kami. Naging close kami at sa totoo lang, naramdaman ko yung spark na hindi ko naramdaman dati. Hanggang sa pinakawalan ko ang feelings ko na mahal ko na yata siya. Pinagtawanan niya ako. Sinampal pa. Sampal na natatawa. Kasi gay nga ako, di ba? Paano daw ma-in love ako sa kanya? Pero to make this story short, Chin, sa araw-araw ko halos sa pagjo-joke sa kanya na maging kami na lang. Naging kami nga. Parang lahat ay naging okay naman. So yun yung tipong nagbago ang pananaw ko sa sarili ko. Pero ang totoo din, nag-umpisa na akong ma-confused. Anong nangyayari sa akin? Gay ba talaga ako o silahis
Nagkakagusto sa mga lalaki. Pero may girlfriend. Tinatanong ko bakit naramdaman ko yung ganito kay Sophie. Pero may gusto akong maging syota. Lalaki. Ang gulo, di ba? Hindi ko alam kung paano explain sa kanya. Pati sa sarili ko. Hanggang isang araw, nagdesisyon akong tapusin na ang lahat. Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung sino ako. Kaya ang nasabi ko sa kanya, Sophie, pasensya na. Pero kailangan kong mag-ayos muna ng mga bagay-bagay sa buhay ko. Confused lang siguro ako kaya nanligaw ako sa'yo. Umiyak siya, Chin. Nakita ko yung mga mata niya. Sobrang lalungkot, sobrang nasaktan. Pero alam kong tama yung ginawa ko. Ayoko namang paasahin siya na mahal ko siya. Pero yun pala, nalilito lang ang puso ko. Hanggang sa gumraduate ako ng college, parang biglang tumigil ang mundo. Nakatitig ako sa salamin. Nagising na lang akong bigla akong nag-question sa lahat. Ano ba talaga kasi ang gusto ko? Tanggap naman ako ng pamilya ko na ganito ko. Pero bakit naguguluhan pa rin ako? Lumantad naman na ako, pero sino ba talaga ako? Hanggang isang araw nagdesisyon ako. Kinuha ko lahat ng girl stuff ko, mga damit, makeup, wig. Alam mo yung basta ko sinunog na lang lahat. Para bang may nag-uutos sa akin. Wala nang nagdadalawang isip pa. Kumuha na lang ng posporo at sinunog ang lahat. Parang may apoy din sa loob ko na naglilikha na... At sinasabi na ang lahat ng to Reka Ford. Oras na para maging tunay ka. Oras na para magpakatotoo. Pero sinabi ko, di ba nagpakatotoo nga ako? Dahil pusong babae ako nun. Kaya nagladlad ako. Pero simula nun, Chin, dahil wala na nga talaga akong gamit, para bang natauhan ako bigla, naubos ko pala sunog. Nagsuot na ako ng mga damit lalaki. Nagpatrim ng buhok, nag-shave, at nag-worry tungkol sa mga bagay na dapat pinoproblema ng mga lalaki. Imagine that. Kung ang problema ko noon ay paano ang tamang paglilipstick, ngayon ay namomroblema ako sa mga ginagawa ng mga lalaki. Para bang naramdaman kong bago akong tao. Pero syempre, hindi madali. Nagulat ang pamilya ko. Natatawa minsan. Tinutukso ako. Kung ano ba daw talaga ako, babae o lalaki. Kesyo nagising na ba daw talaga ako sa katotohanan? Na walang patutunguhan ang pagiging cross-dresser ko, ang pagiging gay ko. Pero may mga taong hindi maintindihan yung ginawa kong transition. May mga nag-iisip na bakit ganun. Pero ang pamilya ko andyan pa rin, Chin. Lagi pa rin sinasabi kung saan daw ako masaya. Susuportahan ako. Okay lang sa amin. Basta happy ka. Kaya happy na rin naman ako, Chin. Pero sometimes, meron lang hindi ako maintindihan sa sarili ko. Namimiss ko sometimes si Sophie. Pero hindi ko pa rin ma-let go yung mga lalaki kong crush. Pero nagpapakalalaki na ako. Kilos sa lalaki na. Damit lalaki. Gusto ko na ngang subukan mag-basketball, mag-soccer. Lahat ng mga larong lalaki.
Pero minsan lang kasi ako nakakatagpo ng mga talagang nakakausap ko at matitinong mga lalaki na pwede kong maging barkada. Kasi nga naman, puro babae ang mga kapatid ko. Yung tatay ko, para ba namang nabuhusan din ng malamig na yelo. Pero masaya siya. Dahil may junior na siyang matatawag. Sayang naman daw ang pagiging pulis niya kung wala din daw susunod sa yapak niya. Gusto naman ng tatay ko na may magdadala din daw ng apelyedo namin. Hoping one day, magpapakasal ako, magkakaroon ng pamilya. Sa ngayon, Chin, masaya naman ako sa pagiging ako. Isang lalaki na may past, pero proud sa kung sino siya ngayon. Ang buhay nga naman ay maikli lang, kaya dapat sulitin. Dapat maging totoo ka sa sarili mo. Pero ang problema ko lang ngayon, magpaparamdam ulit si Sophie. Nakita niya kasi yung transition ko. Baka lalaki na daw ako at sana'y magkabalikan kami. Oo, mahal ko siya. Nanghihinayang ako na natapos ang relasyon namin. Pero bakit ba may nag-hold back pa sa akin? Ang puso ko sinasabing mahal ko siya. Pero ang utak ko sinasabing hindi pa rin kami talo. Hindi kami pwede. Sana'y mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Rica Ford. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.